Maraming bata ang umaasa sa magulang para sila'y makapag-aral. Ang iba sa gobyerno nakasandal. Pero ang batang si JR humuhugot ng pag-asa sa isang bote ng binhi. Sabado ang paboritong araw ng lahat ng bata. Walang pasok, buong araw pwede kang maglaro. Nakita ko si JR na sumakay ng kalabaw. Sinundan ko siya sa akalang sa palaruan siya pupunta. Pero sa gubat nila ako dinala. Hindi maglalaro si JR ngayong Sabado. Tutulong siya sa ama at magtatrabaho. Pagtatanim ng falkata ang isa sa mga ikinabubuhay ng mga katutubo ng San Luis Agusan del Sur. Ang falkata ay isang uri ng puno na mabilis tumubo, kaya pinahihintulutan ng DNR na putulin at ibenta ito basta mga katutubo mismo ang nagtanim. Kung sa ibang ani, buwan ang hinihintay bago maging pera ang kanilang itinanim, sa falkata, taon ang bibilangin. Pero para sa mga magulang ni JR, handa silang magtanim at maghintay ng ilang taon para lang matustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Pagos kita katumbaan na. Sabi ko sa kanya pag nag-asawa na kami, tatay, kailangan wala pa tayong anak, magtanim na tayo ng palkata, yun lang ang makapira tayo para pag may anak na tayo, makapag-aral tayo. Dahil ikaw wala ka pinag-aralan. Grade 2 ka lang, ako rin grade 4 lang po. Kasi ang ating mga anak, hindi natin itulad sa atin na wala silang pinag-aralan. Kayo po mismo, ano po experience niyo? Oo, kana pinagluloko. Ang mga lumad. Ano sinasabi? Walang grado ang mga lumad. Oo. Kana ang kuan sa mga Bisaya. Yun, Walang kaya nga. grado, walang sinabot. Ano nararamdaman ninyo kapag sinasabi sa inyo na ganyan? Masakit. Sakit. Naon-naon, bantog naman way grado sa lumad. Ang anaon na lang di ay. Mula noon, ipinangako ni na Aling Luna at Mang Fernando sa kanilang sarili na hindi sila titigil sa pagtatanim at pagbebenta ng falkata hanggang di natatapos sa kolehiyo ang lahat ng anim nilang anak. Pagod o relyebo naman. Si Alex pa. Ikaw naman, palit. 3 taon pa lang ang mga punong ito. Maliliit pa masyado, kaya ayaw pa sana nilang anihin. Pero magbo-board exam sa susunod na buwan ang isa nilang anak at para sa kanya ang punong ito. Pa, kasayang pa. Patay. Sabit na Sabit. ba? Kasayang. Bakit sayang? Maliit pa. Ang alin? Yun. Yung pinutol? Hindi, yun. Yun, anaan siya. Bakit nasabitan? Mm-mm. Bakit kailangan putulin na rin yun? Puputulin na, dahil na ano siya. Dahil nasabitan. Mm-mm. So, kailangan putulin na rin. Mm-mm. Kasi hindi pwedeng kunin ito ng ganun lang, hilahin. Hindi po. Kailangan siya putulin para matumba. matumba yun. Kasi hindi kayang hihilahin na ganun. Hindi pwede. Mabigat. Pag alin? Mandelikado ang yung maggawa. Mandelikado siya. Dahil maipit ka pa. May ipit.
Hindi biro ang trabahong ito. Bukod sa mabigat at nakakapagod, delikado rin. Initan, gini mo si... huwag mo damayan niya. Pa! Malayo ta, palayo. Ha? Lalayo tayo? Bakit dito bababagsak yan? Hindi talam. Palibhasay palakol lamang ang ginagamit nilang pangputol, hindi matiyak kung saan eksaktong babagsak ang puno. Ilan ng lumad ang namatay matapos mabagsakan ng falkata. Yung pinuputol yung una, pagputol ng una, yung pagka ganoon, yung isa ina nasaray. At pagka nasaray, di pinuputol na din yung isa katulad kahapon. Pagputol, hindi niya namalayan yung dito, katulad kagabi, na ganoon, na doon siya, di ganoon. Nabagsakan Nabagsakan ng palkata. Namatay. Oo, patay siya. On the spot. Kayo po tayo, hindi kayo natatakot na baka mapatay kayo dahil dyan sa trabaho ninyo? Mag-ingat na lang. Oo, mag-ingat na lang. Magbantay. Sa Bisaya. Wala naman tayong magawa, iba, kundi yun lang. Mag-ingat, magtrabaho. Sa ganitong mabigat at delikadong trabaho, di ko lubos maisip kung paano kakayanin ng maliit na katawan ni JR ang tumulong sa kabuhayang ito. Tingnan gani. Gani lang, gani lang yan. Si, ikaw sakay kay kuwanang kasi. Kasi. Hanggang sa nakita ko siya at ang kanyang kalabaw. Si JR pala ang tagahila ng lahat ng naputol na kahoy. Higap kadaog. Kadaog. Pero maging ang trabahong ito, delikado rin pala. Ay! Wag muna! Nawa ka dungo. Ay! Diyos ko! Yun. Ji, ikaw sakay kay kuwanang kasi. Kay wala may mo. Kuha nun niya. Kwat! Ay! Wag muna! Nawa ka dungo. Ay! Diyos ko! Agad na bumangon si JR sa kanyang pagkakahulog. Animoy walang nangyari, diretso muli sa trabaho ang bata. Galo lang, gani na yan. Lahat ng naputol na kahoy isa-isang hinuhulog sa ilog kung saan nakapwesto si JR at ang iba pang bata. Ano? Rating sa go. Sinamantala ng mga bata ang pagkakataong ito para makapaglaro. Dahil banat man sa pagtatrabaho ang kanilang maliliit na katawan, nananatili silang mga bata. Kasi 'di ba sabi nila ang mga bata dapat naglalaro, tsaka nag-aaral, hindi nagtatrabaho, 'di ba? Eh bakit ikaw imbis na naglalaro, nagtatrabaho ka?
kapoy man ang magsige, magdula-dulo. May pasige, makatrabaho. Mas importante ba maglaro o magtrabaho? Trabaho. Bakit mas importante magtrabaho? Kanon. Para may kainin. Pagkatapos magtampisaw, balik trabaho muli si JR. Isa-isang itinali ang mga kahoy para gawin itong balsa. Ilang dekada ng kabuhayan ng mga lumad ng Agusan ang pagtatanim ng falkata. Ang falkata ay isang uri ng puno na mabilis tumubo. Karaniwan itong ginagamit para makagawa ng plywood. Dito at sa ibang bansa, pinahihintulutan ng pagnenegosyo sa falkata. Basta bawat isang punong puputulin, may kapalit na itatanim. Hapon na nang matapos ang pamilya sa pagpuputol ng falkata. Ginawa nila itong balsa at dito kami sumakay. Nagpas ako. Hanggang sa days. 3 puno ang naputol nila nung araw na iyon. Sigurado may kikitain na bukas ang pamilya. At pihado, masarap ang ulam ng batang si JR. Magbaha. Na ikaw driver, ani pa ugma. Pero kinabukasan, nagulat ako sa almusal at tanghalian ng bata. Wow, maragit pang amot niya. Wow, laki. Sa taniman ng kamote ko naabutan ng mag-inang Luna at JR. Wala pa yung niya Wala pa. Nagbubungkal ng lupa, naghahanap ng almusal. Dito sa uban, Kamote ang perming ulam ng pamilya Manoblahan. Gaano man daw kasi kalaki ang kitain nila sa pagtatanim ng falkata, lahat ng pera napupunta sa pag-aaral ng mga bata. Ay, maarte ka sa pagkain. Wala. Oh, pero yung mga anak ko, isa lang po yung maarte. Yung panganay ko na lalaki. Yun lang ang maarte sa Maarte sa pagkain. Mama, lagi na lang kamuti, lagi na lang mais. Sana may palay naman. Mag-aral ka ng mabuti para pag may trabaho ka, makakuha ka ng kurso. Ganyan. Di masarap na yung pagkain. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Pero hanggang ngayon, wag muna. Huwag muna, magtiis muna tayo ngayon. Hanggat di nakatapos. Opo. Nandoon na yun po sa bayan. Pwede na po siya kanina. Pati bigas, mailap din kay JR. 2 beses sa isang taon lamang siya nakakatikim ng kanin. Araw-araw kasi, giniling na mais ang nagsisilbi nilang bigas. Ang karne, kanin at iba pang pagkain, hanggang pangarap na lang muna. Kayo tayo, ano pong pangarap yung pagkain sana? Tapos na sa pag-aaral ng mga bata, ano pong kakainin ninyo? Litson manok, pero karon di pa ko kakao mga Sarap na. masarap nga pagkain kay wala pa man sila makakuan og trabaho, nag-eskwela pa man sila. Pero pag nakatapos na, pwede na mangarap. Pwede mangarap na ng pagkain na masarap. Nagbunga naman ang kanilang pagtitiis. Sa 6 nilang anak, 2 na ang nakapagtapos. Nasa kolehiyo at high school naman ang iba at si JR na lang ang naiwan sa elementarya. Gani sindaw. Nung araw na iyon, dumiretso kaming muli sa kagubatan. May nakasukbit na bolo sa maliit na bewang ni JR. At sa kanyang kamay, isang bagong sibol na falkata.
yung hawak mo? Palakata. Anong gagawin mo dyan? Itanong na ako. Itatanim mo. Para? College. Ano bang gusto mo na kurso sa college? Engineer. Ah, engineer. Ano bang ginagawa ng engineer? Kuhan siya mga dalan. Ilang buwang pinulot at inipon ni JR ang mga buto ng falkata. Ngayon, pwede nang itanim ang ilan sa mga ito. Mahirapan na kayo. Hindi, okay lang po. Yung falkata kasi, kailangan itanim nila sa mataas na lugar kasi mas maganda yung tubo kapag upland talaga. So, kasama dun sa hirap ng pagtatanim ng falkata, yung paghahanap ng pwesto. Kasi talagang bundok. Kung kumilos si JR, animoy pinatanda na siya ng kahirapan. Gamit ang bolo, nilinis niya ang paligid ng matarik na bundok. At maingat na itinanim ang mga binhi ng kanyang edukasyon. Kailan niya yan Kakating puputulin? 8 8 years. years. Tama-tama. Pang first year college. Tamang-tama. Pang first year college niya ito. Pag ma-harvest nito, tanim na sab. Para magtanim na sab. Para sa susunod na Sa sunod naman. na. Sa isip ni JR, imbis na umasa, siya na ang magtatanim para sa kanyang kinabukasan. Ba't ka tumutulong kay Papa? Ba't ka nagtulong sa kanya? Maluoy ko. Naluoy ka kanino? Papa. Ba't ka naluoy kay Papa? Siguro na siya. Kasi matanda na siya. Oo. O tapos, Para ako matawangan na umang siya. gusto mo siyang tulungan. Kasi, pero maliit ka pa naman. Hindi mo pa kaya. Sa kalabaw naman ko. Nandun ka naman sa Kalabaw. Pag kunyari nagkaroon ka ng maraming pera, anong gagawin mo dun sa pera? Mag-uunang siya napapagkwarta para di magasto. Para sa'yo, wala kang bibilin? Naman pagkakuan ibigin. Sa edad na 10, walang ibang hiling ang batang ito kundi ang regalo ng pahinga para sa kanyang ama at ina.